Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reasons of Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reasons of Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw pong muli ang ipinapabot ng programang Reasons of Faith. Kami po ay sumasapit sa inyo ng live ngayong araw po ng Linggo, July 26, 2020 sa ganap na alas 3 ng hapon. Kami po ay nagagalak na kayo po ay nakaantabay upang patuloy na sumubaybay sa atin hong pagsagot sa mga katanungan na may kinalaman po sa usapin ng banal na kasulatan. Kasama ko rin po ang aking laging kasama, ang aking unika iha na magsisilbing technical po sa atin, si Princess Alia Sarmiento. At ganun din po, kami po ay patuloy na nag-aanyaya na sa inyo pong pagsubaybay ay pwede po kayong mag-forward ng mga tanong sa inbox ng Reasons of Faith Facebook account. So yun po yung atin pong paanyaya sa inyo. Ang programang ito, para po sa ibang hindi nakakabatid, ay tumatalakay ng usaping may kinalaman sa ating pananampalataya. Why we believe what we believe. Ano man pong uri ng ating paniniwala na walang pinagbabatayang ebidensya, matatawag nating palapalagay. So kinakailangan po, meron pong basihan o ebidensya ang atin hong paniniwalang pinapaniwalaan. Because faith without evidence is presumption. So yun po ang konsepto ng programang ito at malaya po kayong makapagpahayag po ng inyong katanungan lamang at patuloy naming inanyayahan din po ang lahat ng atin hong mga kaibigan ay maaari po kayong mag-forward din po ng inyong mga tanong. Welcome po rito lahat sa mga kapatiran, lalo't higit sa atin hong mga kaibigan. Ang tinatanggap po ng programa ay tanong tanong at hindi yung tumatanong. So yan po yung atin hong pagpapaabot sa inyo ng atin hong paanyaya. At siyempre sa atin po anunsyo. Kasi nga po, ngayon na araw na ito, formal na magbubukas yung Reasons of Faith Bible Institute para po sa atin hong mga enrollees, na nag-enroll, nag-fill up ng ating registration form. Nandoon na po sa ating Google Class yung unang lecture, unang video ng atin hong Season 4 Bible Institute. Ang tema po ng lecture na yon ay apologetics. Ngayon, ito yung atin hong paanyaya. Sa atin hong mga kapatid, kasi po, ang Bible Institute ay exclusive lang po sa mga Seventh-day Adventist po yan. So, ito. Sa lahat po na nag-enroll sa inyo, hanggat maaari po, maging attentive po kayo sa inyong mga email. Yung mga nag-forward po ng email ad na Gmail, kasi yung atin hong personal ministry leader ng Pasig, si Brother Ronnie Pidarios, kasama po yung atin hong mga kasamahan doon, si Lisel Sumagay Saicando, maging si Bon Aceveros, ay nag-forward na po sa inyo ng mga invitation sa inyong Gmail account. So meron po kasing expiration yon. Kapag hindi po ninyo nakita agad, hindi ho kayo makakapasok sa Google Class. Siyempre, pag hindi ko kayo hindi niyo ma-accept yung invitation, magiging absent po kayo sa klase. At hindi niyo na mapapanood yung video na naka-upload na po doon. Kasi nga po, yun lang yung amin pong hinihiling, maging attentive po kayo kasi marami pinakita sa akin ng ating mga kasama. So pinaubaya ko na po sa kanila sa ating PM sa Pasig na ilan lang po ang nag-accept nung invitation. Maari na yung iba sa ating mga enrollees hindi nila nakita talaga. Depende sa anong kadahilanan, maaring signal, di agad nila nakita. Pero sabi ko nga, ngayon na mismo formal na nagsisimula ang klase. So ang aking paanyaya, be attentive. Hanggat maaari tingnan na natin yung ating Gmail account. Kasi hindi niyo mabu-view yung video. Nandun na ngayon yung video ng ating unang lecture. Hindi nyo po mapapanood yon hanggat hindi po kayo nag-accept doon sa invitation na mula sa atin hong personal ministry leader, na si Brother Ron. So,
pag may natanggap na ho kayong invitation, although maaring yung iba sa ating mga enrollees ay hindi nila kilala, Ron Pedarios, galing kay Lisel Sumagaysay Cando, o maging kay Bon Aceveros. Yun ho. So, paki-accept po agad. Ulitin ko, merong expiration yung invitation. Maaring ilang oras lang yon, then mawawala na agad yung, kumbaga, yung invitation na yon. So, pakiusap po sa mga nag-enroll. Yun lang po yung hinihingi ko po, yung commitment. Be attentive ho kung sakaling hanggang ngayon, halimbawa ho hanggang ngayon, wala pa rin po kayong nare-receive na invitation sa email. Minsan ho kasi, may problema rin yung ating mga kasamang nag-i-invite. Yung ibang email daw nagba-bounce, parang hindi tinatanggap. So kapag hindi po kayo na-invite, ibig sabihin lang po nun, kayo na po ang mag-inquire. Ano ho, kasi medyo marami ho tayo masyado. Mahigit ho talaga 100 yung mga enrollees. So umaabot sa, pagdating sa nila, nasa 120, hindi pa nakita yung iba. So may nagkakaproblema kasi nga, sabi ko nga, first time lang po gagawin itong online. Dapat hindi talaga ito online. Pero dahil na rin sa pakiusap ng ilan nating mga kapatid sa ibang lugar, at gusto ko rin silang maparatingan ng pagtuturo, tinanggap ko yon. At dapat ito ay may venue tayo, pero dahil nga sa ating pandemic, wala na akong pag-asa na, sa ngayong taon, na makapunta yung iba sa venue. So marami ho talagang nawala rin, na lalo na yung mga walang internet, yung ibang walang kakayanan na magkaroon. So hindi na ho sila naka-enroll. So doon sa mga enrollees na lang sa online, yun lang yung pakiusap. Halimbawa, mula ngayon, wala pa rin kayong natatanggap na invitation, ibig sabihin may problema ho yung email ninyo. So kayo na ho ang direktang makipag-ugnayan sa personal ministry leader ng Pasig. Ang pangalan po niya, ulitin ko, Brother Ronnie Pedarios. So sa website po ng Pasig Seventh-day Adventist Church, doon po kayo makipag-ugnayan. Dahil mayroon po tayong mga kasamahan doon na pwedeng mag-assist sa inyo, kagaya na aking mga nabanggit kanina. Sila po yon, yung mag-handle po ng atin hong technical doon sa ating Google Class. So doon na po ninyo i-direkta yung inyong concern. Wag na po sa akin, dahil sabi ko po ay masyadong marami na ho tayong ginagawa. At ako'y nagpapasalamat sa grupong binuo ni Brother Ron, dahil nakabawas ho talaga ng load para sa akin, at silang nag-aayos ng technical. So doon na ho kayo mag-forward. Doon sa mga humahabol naman, doon sa mga humahabol, pakiano na lang po, basta ang sabi ko, yung iba doon na maaring kumbaga ay nakapaglista dati, pero nakaligtaan nila na mag-register sa registration form, pwede nyo pong idiretsa na ho doon sa Pasig kay Brother Ronnie. Ali, na ako ba ang nakikita sa screen? Tingnan mo nga, parang dito kasi sa monitor, hindi. Anyway, sige, yun po yung atin hong pagpapaabot ng kaalaman, no? So, marami ho kasing nag-request na mag-enroll sila humabol. Sabi ko nga, lagi-lagi ko ho itong ina-announce. So, ibig sabihin lamang, hindi nyo napapanood ho yung video natin. So, lagi-lagi po yung naka-announce. So, yung ibang, kumbaga, pinagbigyan natin, yung mga nakalista naman talaga dati, kaya lang, maaaring nagka-problema yun sa registration form nila, nawala sila doon. So, halimbawa, pag wala pa rin ho kayo, yun, diretsa na ho kayo sa Pasig, kay Brother Ronnie, doon ho kayo mag-forward ng inyong concern, paliwanag na lang po kayo doon. So yun si Brother Ron at yung kanyang mga kasama, pinapaayos ko, doon na lang ho kayo magpaliwanag, no? Kasi hindi kami nagkulang sa announcement po rito, lagi-lagi po yan. So kaya nga po, kung hindi pa rin kayo nakaka-receive ng invitation sa email, makipag-ugnayan na po kayo, kasi pag hindi maayos yan, maiiwanan na ho talaga kayo. Okay? Then, ang sunod na announcement natin, yung meeting po ng Season 4 ng Reasons of Faith, naka-schedule po yan uli sa darating po na Sabado, alas 9 ng gabi sa Pinas, Philippine time. Kaya ko dinidiin yan kasi yung sa ibang mga taga-ibang bansa na mayroon tayong challenge sa time zone, although yung iba doon, at tinanong ko kung okay lang yung oras nila doon sa oras ng Pinas. So, oras ng Pilipinas, so sa mga kababayan natin dito sa Pinas,
na enrolled sa Reasons of Faith Season 4, alas 9 ng gabi sa darating na Sabado, Philippine time, alas 9 ho yan. So kaya nga, ayusin na po natin yung enrollment, yung atin hong mga Gmail account natin para ma-accept nyo na yung invitation, kasi hindi ho talaga kayo makakapasok doon pag hindi nangyari yung pag-accept ho doon. So yun po yung aking concern. So supposedly ang meeting ay kagabi, kaya lang nasa 30 lang ho ang, kumbaga, ayos yung Gmail nila. So sila lang nakakapasok. So nanghinayang naman po ako at kukunti lang yon. Yung iba hindi pa nag-receive ng invitation. So yun po. So mag-receive na ho kayo. Nag-start na po ngayon officially ang atin hong unang lecture sa ating Bible Institute. Okay? So yun po. At kung wala na, malamang ako nakalimutan doon sa atin pong announcement. Sunod na announcement, Ali, pakilagay sa screen. Ito pong ating hong Spirit of Prophecy series. Tuloy-tuloy po yan. Itong darating na second Sabbath, yung atin hong second Sabbath ng August. Siyempre ho, kasi yan po ay ginagawa natin every second Sabbath. So sa Spirit of Prophecy lecture, yan po yung usapin na may kinalaman po sa atin hong kinikilalang prophetess Ellen White, sa doktrina about sanctuary at sa anumang issue. So, yung mga nag-forward doon ng tanong regarding kay Ellen White, doon ko po sasagutin yan. Kumbaga, nakasegregate po yung issue about Ellen White doon sa Spirit of Prophecy series. So, doon sa mga nag-forward ng tanong dyan, doon nyo po, kumbaga, abangan every second Saturday or every second Sabbath. Ganun pa rin po. Regular ho programa ng Reasons of Faith. Sabado at Linggo, alas 3 ng hapon. So, regular po yan. Okay, so maging yung atin din hong ROF Media Ministry YouTube channel, pakisubscribe ho, lalo na sa ating mga estudyante, no? Kasi nandoon naman yan, ayan o, makikita ninyo, andyan yung link, at nakapost naman yan nakapin po yan sa taas ng Facebook account ng Reasons of Faith. So, makikita po ninyo yan, yung link, no? At dadalhin kayo sa ating YouTube channel. Mag-subscribe lamang po kayo, lalo sa mga estudyante, sapagkat yung ibang mga, kumbaga, mga tinuturo ko, nandyan din yung mga principle niyan. Okay, so yun po yung atin hong pagpapabatid ng ating announcement, no? Ngayon, dadako na ho tayo sa panalangin para magtalaga sa Panginoon bago natin sagutin yung mga katanungan pong naririto. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sapagkat niloob ninyo muli sa araw na ito, sa oras na ito ay magkaroon kami ng pagpapahayag ng inyong salita sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong ng amin hong mga kaibigan at mga kapatid. Samahan kami ng banal na Espiritu, magbigay ng kaunawaan at karunungan upang maibahagi namin ng may kaayusan at ng kapangyarihan mula sa inyo na magbigay ng pag-asa at kapayapaan sa lahat ng aming taga-subaybay. Ipagpatawad din, Ama, ang anumang kasalanan na inyong nakita upang ito hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so, ang unang tanong na atin pong ipagkakaloob, ito ay galing kay Brother Rodrigo Kabugaw, mula pa ito sa Canada. Ali, pakilagay. Wala ba dyan? Anong, after nung kaninang announcement, ano yung kasunod? Slide. Ituloy mo, di ba, sa simula, una, pangalawa, pangatlo. Okay, nakita mo na? Ano bang laman? Galing kay Brother Rodrigo Kabugaw. Okay? Sige. Tayo natin para makita rin po sa screen. Inayos ko na yan. Minsan kasi nagkakaroon ng problema yung sequence, no? Nakita mo na? Okay, yan. Galing kay Brother Rodrigo Kabugaw. Sabi rito, good day to you, my brother in Christ. I would like you to give answers to the question raised by one of our brothers here. The question goes like this. Is there any special resurrection of both the wicked and the righteous based on Daniel 12:2? Prior to the so-called general resurrection of the righteous, when Jesus comes again, it was specified in our previous quarterly lesson this year. Please help me and our brother to find the right answer and see a clearer explanation on this matter
which is based on the Bible. Ellen G. White writings and standpoint of our denomination. In fact, I have read and reviewed this issue, but I need a much clearer perception and clarification in this inquiry. I do believe that you have the crystal clear view on this future event that will take place before the appearing of our Lord Jesus Christ. I will send you the copies of the past quarterly lesson for your reference. Thank you in advance. Thank you din, Brother Rod. Okay, so sagutin natin po ito about special resurrection. Basahin natin yung binigay na talata sa Daniel chapter 12 verse 2. Sabi rito ay ganito: At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahihiyan, at sa walang hanggang pagkapahamak. So, nakita natin yung nilalaman ng verse 2 ng chapter 12. Sinasabi rito yung patungkol sa mga patay, yung nangatutulog sa alabok ng lupa. Magigising sila. Ito na yung resurrection. Yung iba, sa walang hanggang buhay. Yung iba naman, sa walang hanggang kapahamakan. So, dalawa yung destiny ng mga namatay na bubuhayin. Buhay na walang hanggan at kapahamakan. Ito'y sa malapit ng panahong kinakaharap. Ngayon, tuloy-tuloy po ang pagpapaliwanag ng Biblia tungkol dyan sa resurrection. At dito nga, may narinig tayong mga term na special resurrection and the general resurrection. Ang tawag po natin sa mga ganyan termino ay terms of convenience or theological discipline. So, hindi yung masama yung mga terminong kinakapit as long as yung diwa, yung turo, yung essence, or yung substance ay nandun sa turo ng Biblia. So, pinagpapauna ko lang po yun. Kumbaga, parang usapin lang yan na Trinity. Yung word na Trinity, yung word wala, pero yung diwa, turo, nandyan. Yung laman. Okay? So, ganun din sa usapin ng special and general resurrection. Okay? So, tuloy natin. Sa kabuuan ng Biblia, mayroon pang sinasabi sa aklat ng Apokalipsis. Pakilagay, Ali. Apokalipsis chapter 20 verse 6. Sabi rito, Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So napansin niyo po sa talatang ito na mapalad at banal yung makalakip o makasama sa una na pagkabuhay na mag-uli. So ito sa terminong tinatawag nating special. Kasi nga naman, mapalad at banal yung makasama sa una. Dahil kapag nakasama ka sa unang resurrection, wala nang kapangyarihan sa iyo yung ikalawang kamatayan. Yung ikalawang kamatayan, yun po yung sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. So kaya in that sense, it is a special resurrection. Okay? Special in a sense na itong mga taong ito, mapalad at banal, hindi na maghahari yung ikalawang kamatayan sa kanila. At sila, sa pagkabuhay nila, maghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So maliwanag po yung sinasabi po na yun ng talata, no? Special in that sense, doon sa una na pagkabuhay muli. Ngayon, may binabanggit pa rito, sa unang Tesalonica, sulat ng apostol na si Pablo, Kapitulo 4, talatang 16. Pansinin niyo po. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Okay? So nakita natin. Kaya nga ito'y special. Sa pagdating pala ng ating Panginoong Hesus sa ikalawa, sa kanyang pagdating, itong mga nangamatay kay Kristo, ibig sabihin nangamatay kay Kristo, sumampalataya kay Kristo hanggang kamatayan. So meaning, hindi lahat ng patay ay mabubuhay sa pagdating ni Kristo. Yung sumampalataya lamang kay Kristo, kaya yung nabasa natin sa Apokalipsis Kapitulo 20, talatang 6, na mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Yun pong mapalad at banal, sila po yung nangamatay kay Kristo. Sila po yung bubuhayin ni Kristo, unang mga bubuhay na mag-uli.
Ito yung first resurrection at tinatawag natin through theological discipline or terms of convenience na special resurrection. So maliwanag po yan. Ngayon, ito po yung isa pang binabanggit. Balik tayo sa Apokalipsis, Kapitulo 20, talatang 5. Ang sabi rito, ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. So, ang Biblia rin po talagang nagpapaliwanag na yung iba sa mga patay. Kasi nga, yung mabubuhay lang sa una, first resurrection, mapalad at banal at wala ng kapangyarihan, yung ikalawang kamatayan. At sinabi rin dito, bukod sa sinabi sa talatang 6, ito ang unang pagkabuhay na maguli. Yung iba sa mga patay na hindi mabubuhay, matatapos muna ang 1,000 taon. So kaya nga yung sinasabi sa verse 6, yung nabuhay na special resurrection, maghaharing kasama ni Kristo sa loob naman ng 1,000 taon. So yung pinapakita, yung nakalakip sa unang pagkabuhay na maguli, special resurrection, maghahari sa loob ng 1,000 taon. Therefore, nakasama ni Kristo. Therefore, yung mga hindi nangabuhay, nandito lang sila sa loob ng 1,000 taon din ayon sa sinasabi ng talata. Hanggang sa naganap ang 1,000 taon. So mabubuhay din po ito sa tinatawag namang general resurrection of the dead. Ito na yung ikalawang pagkabuhay na muli na sinasabi na patungo sa kapahamakan. Kasi ang mapupunta lang sa kaligtasan ay yung nakalakip, nakasama sa unang pagkabuhay na maguli. O ngayon, eto na. Merong tinatawag na mga special circumstance kasi. Sa lahat ng bagay, by principle, may mga special circumstance. Meron hong mga masasama na mabubuhay para ipakita na yung kanilang nilapastangan, yung kanilang pinatay, ay siya nga yung anak ng Diyos. Tingnan nyo, babasahin muna natin ang Apokalipsis 1:7. Pakilagay, Ali. Narito, siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nangagsiulos sa kanya. So napansin niyo po. Ito si Kristo ang tinutukoy. Sa kanyang pagdating na nasa mga alapaap, makikita siya ng bawat mata, pati kasama yung nangagsiulos. Those who pierce Jesus Christ. Hindi ba yung nagsiulos? Masasama ito. Pero sila'y makikita nila yung pagdating ni Kristo. Siyempre, yung mga umulos kay Kristo, yung gumawa ng masama, matagal na hong patay, 2,000 years ago na. So, ibig sabihin, bubuhayin sila para makita lang yung pagdating ni Kristo. Pero hindi po sila kasama sa mapalad at banal. Merong espesyal na pangyayari na bubuhayin sila para maipakita sa kanila, uulitin ko, na itong nilapastangan nila, na itong pinatay nila, na itong kinutya, inalipusta nila, tunay na anak ng Diyos yan. Sa kabila ng lahat ng ebidensyang pinakita sa kanila nung si Kristo ay nasa lupa pa, bumuhay ng patay, nagpadilat ng bulag, nagbigay ng pandinig sa bingi, nagbigay ng kumbagay kagamutan, kagalingan sa mga may sakit, nagpalakad ng pilay. Sa kabila ng lahat ng ebidensya, ayaw pa rin nilang maniwala hanggang sa punto na pinatay nila ang Panginoon. Bubuhayin yung mga taong yon para wala na silang madahilan. Alam niyo po, eto sa Biblia, sinabi na yan ni Kristo Madalas lang kasing nababaliwala ng mga nagbabasa sa Biblia yung sinasabi ko na yon. Eto simulan natin, pakilagay sa screen, Matthew chapter 26 verse 62. Ito po yung sitwasyon ng hatol ng mga taong makasalanan doon sa walang kasalanan kay Kristo. Ito po yon. At nagtindig ang dakilang saserdote at sinabi sa kanya, wala kang isinasagot na anuman. Ano itong sinasaksihan ng mga ito laban sa iyo? Ito yung tanong ng dakilang saserdote kay Kristo kasi ang daming akusasyong sinasabi sa kanya pero hindi umiimik si Kristo. O ngayon, tuloy natin. Verse 63, datapwat hindi umimik si Jesus. At sinabi ng dakilang saserdote sa kanya, kita'y pinapanunumpa alang-alang sa Diyos na buhay, na sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. So ito po sa haba ng hearing kay Kristo. Hindi siya umiimik. Alam naman ni Kristo wala siyang kasalanan Hindi na niya kailangang ipagtanggol yung sarili niya dahil ipinagkatiwala na niya doon sa makapangyarihan sa lahat yung tinatawag na hustisya.
Ito nga yung, kumbaga, isang halimbawa na iniwan ni Kristo sa kanyang mga mananampalataya. Yung isipan na akin ang paghihiganti. Yung iba kasi sa mananampalataya, gustong unahan ang Diyos at si Kristo sa paghihiganti. Yan ang problema sa iba. Kaya sa sobrang gigil, sa sobrang galit, lumaban sa church. Kasi gustong unahan na yung paghihiganti. Lumaban sa church, naging kaaway patuloy ng church. Nagbigay lang ako ng sidetrack dito kasi napaka-importante na yung ugali ni Kristo na ito, na kumbaga, magagawa natin by His grace alone. Di naman natin kayang ginawa ni Kristo na sa kabila ng akusasyon na masasama laban sa Kanya, hindi siya umimik. Alam niya, wala siyang kasalanan eh. Pero kung tayo yan, hindi pwedeng hindi tayo makaimik. Marami yung mga nagsasabing professed believers ni Kristo, hindi makatiis na hindi makaganti, na hindi makapagsalita, na hindi makagamit din ng salita para magantihan yung mga nag-aakusa. So ito, gumagas, nagbibigay ako ng sidetrack dito po sa mga kaganapang ito. Ngunit balik ulit tayo rito. Gusto nitong dakilang saserdote na sabihin ni Jesus na siya yung Kristo. Alam niyo po, sa isipan ng mga Hudyo, ang salitang Kristo ay hindi basta-basta ordinaryong salita yan. Kasi pag Kristo, sa isipan o konsepto ng mga Hudyo, kapantayan ng Diyos. Hindi basta Kristo kung mas mababa sa Diyos, kapantay ng Diyos. Ganyan ang concept ng mga Hudyo sa salitang Mesaya o Kristo. O ngayon, eto. Sabihin mo ika sa amin, sabi ng dakilang saserdote. Kung ikaw ngayong Kristo ang anak ng Diyos, ang sagot ni Kristo, verse 64. At sinabi sa kanya ni Jesus, ikaw ang nagsabi. Gayon may sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon, inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at pumaparitong nasa mga alapaap ng langit. Napansin niyo po ang sabi ng Panginoong Kristo. Nung tinanong siya, ikaw ba yung Kristo? Anong sagot niya? Ikaw may sabi niya. At nagdeklara si Kristo, buhat ngayon, inyong makikita. Yung sinasabi ni Kristong buhat ngayon, meaning to say, sinasabi ko sa inyo ngayon. Tandaan ninyo yung sinasabi ko sa inyo ngayon, na makikita ninyo ang anak ng taong nakaupo sa kanan ng kapangyarihan, pumaparitong nasa sa mga alapaap. Ito ang matinding deklarasyon ni Kristo ng kanyang second coming. Na yung mga nag-alipusta sa kanya, hindi lang kasi yung basta umulos na sumibat sa tagiliran eh. Yung umulos kasama nagsialipusta. Yung mga matinding kumalaban kay Kristo. Sinabi ni Kristo doon sa hukuman na yon, buhat ngayon, ito ang araw na sinasabi ko sa inyo. Makikita ninyo ako nakaupo sa kanan ng kapangyarihang pumaparitong nasa sa mga alapaap. Di ba yan din ang sabi sa Apokalipsis 1:7? Pumaparito siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata, pati ng nangagsiulos sa kanya. Kaya pinaliwanag natin kanina, yung nangagsiulos, masasama yun. Kasama nitong dakilang saserdote at ibang mga miyembrong ito ng hukuman noon, na sa kabila ng milagro ng kapangyarihang mula sa Diyos na pinakita ni Kristo, hindi siya sinampalatayanan manapag gusto siyang ipapatay. Ito'y declaration ni Kristo regarding His second coming na makikita siya nung masasamang taong ito. So yun yung sinasabi na special circumstance, bagamat hindi banal itong mga masasama ito, ipapakita sa kanila na yung kanilang inalipusta, na yung kanilang kinalaban, ito nga ang anak ng Diyos, ang Kristo. So doon pa lang sinabi na ni Kristo, mabubuhay kayo, makikita ninyo pagdating ko. Ito mismo, buhat ngayon. Sinabi ni Kristo mismo harap-harapan sa kanila, buhat ngayon ay inyong makikita. Yung buhat ngayon, ulitin ko, yun yung kanyang declaration na tinitiyak ko sa inyong makikita ninyo ako sa aking pagdating. O ngayon, nung sinabi ni Kristo yun, anong naging reaksyon ng dakilang saserdote? Tingnan nyo sa verse 65. Nang magkagayoy hinapak ng dakilang saserdote ang kaniyang mga damit na sinasabi, nagsalita siya ng kapusungan. Ano pa ang kailangan natin ng mga saksi? Narito, ngayon narinig ninyo ang kapusungan. O, ito na. Anong reaksyon ng dakilang saserdote?
hinapak o pinunit niya yung kanyang damit na pagkasaserdote bilang dakilang saserdote. Dahil yung pagpunit, symbol of grief. Pero mamaya, babasahin ko po sa inyo na dapat itong dakilang saserdote na ito karapat dapat to sa kamatayan. Mamaya basahin ko sa inyo yung kanyang aksyon na ginawa. Pero natabunan yun Yung kanyang aksyon na ginawa na pagpunit sa kanyang damit, dakilang saserdote siya bawal yun Babasahin ko maya-maya. Hindi na yun ang pinansin ng mga Hudyong nandun. Bagamat alam nila yung batas tungkol sa kasuotan ng pagkasaserdote. Lalo na dakilang saserdote ka. Napunta ang tingin nila, ang atensyon nila doon sa sinabi ni Kristo. Naintindihan nila kasi yun Na meaning to say, siya nga yung Kristo. Kaya nga ang sabi nung dakilang saserdote, nagsalita siya ng kapusungan, sa English, blasphemy. Alam niyo, ang blasphemy o kapusungan is a mortal sin. Napakalaking kasalanan laban sa Diyos. At ito ay nangangahulugan ng kaparusahang kamatayan. Kaya nga ang paanyayan ng dakilang saserdote, ano pang saksi kailangan natin? Narito, narinig ninyo ang kapusungan. Anyway, sa Biblia ho kasi, ito na yung definition of term. Pag sinabi po kasing kapusungan o blasphemy, you are assuming the right and power that belongs to God alone. Meaning, inaangkin mo yung kapangyarihang nakauko lamang sa Diyos. Kaya nga sinabi ni Kristo ako'y inyong makikitang nakaupo sa kanan ng kapangyarihang pumaparitong nasa sa mga lapaap. Diyos yan Yung ganong akto, kadyusan ang sinasabi ni Kristo. Dahil Diyos lang ang pwedeng gumawa Di ba? So ito ngayon, nagalit sila. Ito na yung kasagutan ni Kristo sa kanila. Dagdag na katunayan, pero huli na ang lahat. Kasi bubuhayin lamang sila para ipakita na itong kanilang inulos, inalipusta, hindi sinampalatayan, ito nga talaga ang totoong Kristo. Huli na ang lahat. Bubuhayin lang sila para ipakita. Pero hindi sila kasama sa special resurrection. In that sense, special circumstances yun. Dahil sinabi mismo ni Kristo yun, andun yung diwa Ipapakita lang sa kanila, andin mamamatay din sila. Dahil ang sabi sa Biblia, Apokalipsis 20, talatang 6, mapalad at banal ang makalakip sa una. Yun yung kabuuan ng sitwasyon. Sa first resurrection, although makakasama ito sa first resurrection, yung mga nagsiulo sa kanya, sinabi ng Biblia, ba't natin tututulan? Makakasama sila for a special purpose. Ang purpose, ipakita na ito yung kanilang inulos, ito yung kanilang inalipusta, ito yung kanilang nilabanan sa kabila ng overwhelming evidences na siya nga yung Kristo na sugo ng Diyos. See? So ito po yung pinag-uusapan dito sa usapin ng special resurrection at yung general resurrection. Yun nga yung ikalawang pagkabuhay, yung general resurrection ng mga masasama patungo sa kapahamakan. Siyempre, itong mga nagsiulos, bubuhayin din ito sa general resurrection para igawan yung final na kaparusahan. Yun po yun. Kaya nasa Biblia lahat ng pinag-uusapan natin na yan. O ngayon, mabalik ako dun sa yung kasalanan ng dakilang saserdote. Hindi na yung pinansin ng mga Hudyo kasi nalaso ng kanilang isipan na itong Kristo na ito. Yung iba nga dun, mananampalataya dati. Na nagsabi, ipako na lang yung sa krus, mananampalataya yon. Sila yung sinabihan ni Kristo sa John chapter 6. Alam nyo, kaya kayo nandito. Gusto nyo lang kumain ng tinapay na pinakain ko sa inyo doon sa feeding of 5,000 men. Pinakain ni Kristo ng 2 tinapay at 5 tinapay, 2 isda. Sinundan siya at sa chapter 6, dinirekta sila ni Kristo Kaya kayo naririto kasi gusto nyo lang ng makakain ng tinapay. Pero ang offer ko sa inyo, yung tinapay na pag kinain ninyo, mabubuhay kayong walang hanggan. Ako ang tinapay na bumababang galing sa langit. So, yun po, mga sidetrack po yun para maintindihan natin yung kabuuan ng pinag-uusapan sa Biblia. Nakasama doon sa mga nagsabi, ipako na lang yan sa krus, kasi ang tingin nila, wala naman silang pakinabang materially speaking. Kaya nga doon sa John chapter 6, nagsialisan lahat yon sa verse 66. Nung marinig nila yung sinabi ni Kristo, nag-alisan. Sila din po, kasi nag-iisip sila, kasi ang popular belief during that time, yung paparitong Kristo ay magpapalaya sa kanila sa literal na pagkaalipin ng Roman Kingdom. At itatayo muli ng Kristong yon ang kaharian ng Israel.
wawasakin ang kingdom ng Roma at literal na yung political kingdom ng Israel ang itatatag. So nung hindi nila makita doon sa Kristo, iba yung sinasabi nito eh. Isipin mo, sabi niya, pag sinampal ka sa kabilang pisngi, harap mo yung kabila. Sa popular teachings ng mga Hudyo, matapang yung Kristo. Malasundalong, kumbaga warrior ang dating. Paano itong sampalatayanan naming Kristo nagpapasampal sa dalawang pisngi? Para sa kanila, malaking insulto yon. So ito na nga, balik tayo. Nung pinunit ng dakilang saserdote yung kanyang damit, krimen yun eh. Bawal yun. Tingnan nyo, basahin ko po sa Levitical law. Pakilagay ali, Leviticus chapter 10, verse 6. At sinabi ni Moises kay Aaron at kay Eleazar at kay Itamar na kanyang mga anak, huwag ninyong ilugay ang buhok ng inyong ulo o hapakin man ninyo ang inyong bihisan upang huwag kayong mamatay. At nang siya'y huwag magalit laban sa buong kapisanan, kundi ang inyong mga kapatid, ang buong sambahayan ni Israel, ay tumaghoy sa apoy na pinapag-alab ng Panginoon. So, kasama po doon sa utos ng Diyos kay Moises na huwag hapakin ang inyong bihisan. Ang sinasabi niya rito, yung bihisan ng mga saserdote. Ayan ho. Sinabi ni Moises kay Aaron, kay Aaron, nagmula ang pagkasaserdote hanggang doon sa pumasok na yung mga Levita. So bawal hapakan yung damit, kamatayan ang hatol noon. Bakit hindi pinansin si Cayaphas na dakilang saserdote nung hinapak yung kanyang damit? Kasi magaling sila sa psychological warfare. Ang ama nila, ang diablong si Satanas. Magaling manlito ng isipan. Ang atensyon ay itinuon sa Kristong walang kasalanan. Kung ano-anong bintang ang sinabi, kung ano-anong masasamang bintang, kung ano-anong mga false witnesses o bulaang saksi yung kanilang kinuha. So yung mga tao na nabibrainwash, nagkaisa sila na ipako na lang yan sa krus. So yung mga taong yon, bubuhayin yon. Ayon dun sa nabasa natin, Revelation 1:7, Matthew chapter 26, si Kristo mismo ang nagdeklara, buhat ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan na pumaparitong nasa sa mga alapap. During that time, sinabi na ni Kristo. So ito po yung mga special circumstances. Di ba? Sa lahat ng bagay, may mga circumstances. Iba ho kasi yung general application of principle doon sa mga special circumstance. Nangyayari din po yon sa atin po ordinary na pamumuhay bilang tao sa sanglibutan. May general rules and then may special circumstance. Ganun lang po yon. So, yan po ang usapin ng special resurrection. Yan po yung paniniwala ng Seventh-day Adventist. Ang special resurrection, of course, sa mga banal na tinawag ng Biblia, mapalad at banal. Doon ka dapat mapasama sa una. Pero hindi kasama itong masasama. Meron lang espesyal na dahilan kung bakit kailangang makita nila yung pagdating ni Kristo. Then after that, mamamatay sila. And then next na resurrection nila, sa general resurrection na. Yung pagkabuhay ng masasama after 1,000 years or 1,000 taon. Ayon sa binasa natin sa Biblia, Revelation chapter 20 verse 5. Ganun po yun. So, ang pagitan ng first and second resurrection ay 1,000 or 1,000 taon. Yun ang pagitan. Okay? So, yan po yung sinasampalatayanan na katuruan ng Seventh-day Adventism. Sa ibang Adventist na walang alam dito sa usaping ito, ngayon, alam nyo na. Ito po yun. Anyway, nasa Bible commentary din yan ng mga Seventh-day Adventist. Nasa writings din po yan ni Ellen White, yung sinasabi sa mga bagay na ito. Okay? So, yun po yung ating sagot, Brother Rod. Maraming salamat sa tanong. Next question, Ali, galing kay Brother Sandugo Gimo. Ang tanong, good evening po, Bro Melvin. Pakipaliwanag naman po ng Matthew 7:6. Salamat po. God bless sa inyo at sa ROF team. Next, good evening po, Bro Melvin. Sino po ang sumulat ng Revelation? Siya din po ba yun sa 1st, 2nd, 3rd John? Iisa po ba ito? Tapos same message po ba yun sa Ezekiel 3, 1-4 at Revelation 10, 8-11? Maraming salamat po sa sagot. God bless po. Maraming salamat, Brother Sandugo Gimo. Unahin muna natin yung sinasabi niyang Matthew 7:6. Basahin natin. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy,
baka yurakan ng kanilang mga paa at mangagbalik at kayo'y lapain. Yun ang sabi doon. Ngayon, ang tanong nga sino ito? Anong ibig sabihin yan? Madalas naman kasi sa mga sinasabi ni Kristo, yung mga tinuturing niya, ito yung mga kinakapit ng mga symbol, itong mga tungkol sa mga karumal-dumal, like aso, baboy, at tabo kasi sa kanila ng Biblia, karumal-dumal. So ikinakapit din po ito sa mga kumakalaban kay Kristo, lalo na sa mga Gentile na lumalaban kay Kristo. Aso, banal. Minsan tawag ni Kristo kay Herodes, Sora, patungkol sa hayop kasi hindi sila mananampalataya ni Kristo Di ba? So ngayon, dito sa context ng chapter 7, dito po yung mga Hudyong hipokrito ang sinasabihan dito ni Kristo. Itaas natin sa verse 5. Pakilagay, Ali. Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata, at kung magkagayoy, makikita mong malinaw ang pag-alis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. So, sumunod yung talatang 6 na huwag niyong ihagis. Sabi doon, di ba? Maliwanag, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man ang inyong mga perlas. Yung mga banal na bagay, mga perlas, kumakatawan din po yan sa salita ng Diyos na tinuturing na kayamanan. Kayamanan na matutuklasan. So itong kanyang mga kausap kasi dito, mga mapagpaimbabaw na mga Hudyo rin. So kaya nga sabi ko, itong mga terminong ito, bukod sa mga Gentile opposers ni Jesus, kasama din itong mga lumalaban na mga Iskriba at Pariseo na mapagpaimbabaw, na mapagmataas, na humahatol sila sa kanilang kapwa-tao na hindi nila nakikita na sila'y karapat-dapat sa paghatol dahil sa kanilang pagiging mga ipokrito. Anyway, pag sinabing hypocrite, yan po ay kumbaga termino noong panahong ginagamit ito sa salitang Grego patungkol sa isang artista. Di ba pag actor, actress, artista, gumaganap sila ng papel na hindi naman sila yon, kaya nga sila aktor. So yun po ang pinaka-intention ng salitang hypocrites o mapagpaimbabaw. Hindi naman talaga matino ang ugali ng mga ito, nagpapanggap lang ng matino. Yun, kaya hypocrite, hypocritos or mapagpaimbabaw. So sila ang sinasabihan dito ni Kristo kasi kahit anong salita ni Kristo, yung mga banal na bagay, hindi nila pinapansin. Tinulad sila sa aso at sa baboy na yuyurakan lamang yung perlas. In that sense, yung salita ni Kristo na magagandang salita para sa kanila, hindi nila iniintindi, niyuyurakan nila, binabaliwala. So kaya nga yan ang sabi ni Kristo, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal. Kasi nga, hindi naman nila yan, kumaga papahalagahan. Kasi maging sa baboy kayong perlas, kasi yuyurakan lang nila yan ng kanilang mga paa. Ganon nga ang ugali nitong mga Pariseo kay Kristo. Di ba? So yun po yung pinaka-direct context ng pinag-uusapan dyan So madalas yan yung encounter ni Jesus dito sa mga scribes and Pharisees. Alam nyo, sa katotohanan ang Iskriba at Pariseo ay magkaibang grupo yan ng mga Hudyo. Pero sila po ay mga matataas, ibig sabihin mga aristocrat, mga elite na tao sa lipunan. Sila yung mga mayayaman at tinuturing na matatalino sa lipunan. Magkalaban yan. Ang Iskriba at Pariseo, magkalabang grupo yan. Pero pare-parehong Hudyo yan. Mga mayayaman at tinuturing na matatalino, pero magkakalaban yan. Lalo na sa belief, paniniwala, magkalaban yung dalawang grupo na yan. Pero dito po, sa usapin kay Jesus, nagkaisa sila para labanan ang Panginoong Jesucristo. Kita nyo? Gano'n naman talaga yung mga masasama. Bagamat sila magkakalaban, darating ang panahon, magkakaisa yan sa isang layunin nila ng sariling pakinabang sa tingin nila. Pero ang wakas nila kapahamakan. So, dito, Brother Gimo, sila yung tinutukoy dyan. Kasi sayang yung salita ng Diyos binibigay mo, yuyurakan lang. Pipilosopuhin ka pa. Kumbaga yung time and effort mo, at least binigay mo, pero kung ganun pa rin sila, ang turing sa salita ng Diyos, sundin natin sinabi ni Kristo. Sayang ang effort, wag ninyong ibigay sa mga aso yung mga banal na bagay at ihagis yung inyong perlas sa mga baboy. Yun. So tayo rin, hingin natin sa Diyos yung sound judgment. Kumbaga, sa ating mga effort na ipaalam ang gospel, dapat nating ipaalam yan. Pero magkaroon din po tayo ng sound judgment, hindi lang puro emosyon. Kung nakikita ninyo sinasayang lang yung effort ninyo, huwag niyong ipagpatuloy. Ganun lang yan.
Basta't gawin nyo yung dapat ninyong gawin. Sabi ko gawin ninyo yung dapat gawin para maipaabot sa kanilang mensahe. Pero kung naipaabot mo na sa kanila, patuloy pa rin nilang tinututulan, then wag mo nang sayangin yung oras mo sa kanila. Yun yung mensahe po rito. Then, next. Ito, Ezekiel 3:1. Ito yung tanong niya at doon sa Revelation. At sinabi niya sa akin, anak ng tao, kanin mo ang iyong nasusumpungan. Kanin mo ang balumbong ito at ikaw ay yumaon, magsalita ka sa sambahayan ni Israel. Verse 2. Sa gayoy ibinuka ko ang aking bibig at ipinakain niya sa akin ang balumbon. Verse 3. At sinabi niya sa akin, anak ng tao, pakanin mo ang iyong tiyan at busugin mo ang iyong bituka ng balumbong ito na aking ibinibigay sa iyo. Nang magkagayoy kinain ko at sa aking bibig ay naging parang pulot sa katamisan. Verse 4. At sinabi niya sa akin, anak ng tao, yumaon ka, paroon ka sa sambahayan ni Israel. At magsalita ka ng aking mga salita sa kanila. Itong pinakain na ito, sa pamamagitan ni Propetang Ezekiel, ito'y symbol, yung balumbon, yung scroll, pinakain sa kanya at sa bibig niya naging matamis na katulad ng pulot, yung honey, matamis. Kumakatawan itong symbol na ito sa salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, matamis siya. Nagbibigay ng kapayapaan, refreshment. Tingnan nyo, pakilagay sa screen, Ali, Jeremiah or Jeremias 15:16. Ang iyong mga salita ay nangasumpungan at aking kinain. At ang iyong mga salita sa ganang akin ay katuwaan at kagalakan sa aking puso. Kaya yung pinakain sa propetang Ezekiel, salita ng Diyos yun. Na tinuturing na nung kinain, katuwaan, kagalakan, kaaliwan, matamis talaga ang salita ng Diyos. So ito bang sinasabi sa Ezekiel ay katulad din ang ibig sabihin sa kaganapan doon sa Apokalipsis? Di basahin natin yon. Pakilagay, Ali, gis ng Apokalipsis. At kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel at aking kinain. At sa aking bibig ay matamis na gaya ng pulot at ng aking makain ay pumait ang aking tiyan. Ayan. So, yung pinakain na yon, yung nasa kamay kasi ng anghel yung maliit na aklat na yon, doon sa paggagamit naman kay Ezekiel ay balumbon, scroll. Okay? Sa bibig ni Juan, matamis, gaya ng pulot, pero nung dumating sa tiyan, pumait. So magkapareho bang application? Hindi po. Kasi yung sa Ezekiel, yun ay salita ng Diyos na matamis na dapat sabihin ni Ezekiel sa mga Hudyo, yung mensahe ng Diyos na sa kabila ng katigasan ng ulo ng Israel, talagang gumawa pa rin ng Diyos ng lahat ng paraan para iparating yung matamis na mensahe ng kanyang salita. So binaliwala pa rin ng buong Israel yun. Alam naman natin yung buong kwento Talagang nag-apostatize ang Israel nation sa Diyos. So iba naman ho ang message dito sa Apokalipsis. Ito po ay may kinalaman ho kasi doon sa naganap nung mid-19th century or nung 1844, the Great Disappointment. Ano yung matamis doon sa event na yon na aking nabanggit noong 1844? Kasi bago dumating yung 1844, sa pangunguna ni William Miller, nag-compute siya based on Daniel chapter 8 verse 14 about sa 2,300 days or years. Ang dulo sa kanyang computation 1844. Again, bagamat madalas naman nating sabihin ito, si William Miller yung kanyang computation tama. Ang dulo ng 2,300 years ay 1844. Kasi nandoon naman yung clue sa Daniel chapter 9, verse 24 to 27, kung kailan magpapasimula ang 2,300 years. At magpapasimula yon doon sa pagbibigay ng utos na itayo at isauli ang Jerusalem. Complete restoration. Okay? So, ang nagbigay lang ng utos para magkaroon ng complete restoration ang Israel ay walang iba kundi si Haring Artaxerxes ng Persia noong 457 BC. Bagamat si King Cyrus ay nagbigay ng utos before King Artaxerxes, at ganoon din si King Darius nagbigay ng utos, pero yung mga utos nila noong una, 537 AD, then 528 BC, BC, 537 BC, 520 BC, hindi naman nagkaroon ng complete restoration ng Israel ang Jerusalem. Kasi pag pinag-usapan yung complete restoration, nandoon na yung tinatawag na civil and religious na liberty, kalayaan na gawin ng National Israel, yung kanilang sariling government,
at meron silang sa katuparan ng kanilang religious systems or ceremonies. So, kompleto dapat yon. Kaya nga sabi doon sa Daniel chapter 9 na may lansangan at kuta. Yung kuta, yung wall and streets. Siyempre, kompleto na sa government ng Israel sa kanilang civil at religious aspect. So, nung utos ni King Cyrus, hindi natapos yon. Utos ni King Darius, hindi natapos yon. Nagkaroon lang ng complete restoration ng Israel sa utos ni King Artaxerxes. Kaya yun ang kinuhang petsa, 457 BC. I-compute mo yung 2,300 mula nung 457 BC, magdudulo talaga yan 1844. O ngayon, ito, kayo malito ha. Ito, dinidetail ko lang. Para maintindihan natin dito, binabaybay natin itong mabuti. Dinidetali ko po ito, no? Pag kinumpute nyo yan, baka magtaka yung iba, oh, bakit 1843? Kasi 2,300 years minus 457 BC, ang dulo niyan 1843. O akala ko ba 1844? O, baka malito nga ang iba, kaya ko sinasabi yan. Bakit 1843? Kasi ganito. Pagkatapos ng BC, for example, 5 BC, 4 BC, 3 BC, 2 BC, 1 BC, walang tinatawag na 1 BC AD. Pagkatapos ng 1 BC, magsisimula na agad 1 AD. Kaya merong tinatawag na 1 year na parang kulang. Pero actually, hindi kulang yun. Ganun lang talaga yung paraan nila. Diba? Ang BC, pababa ang bilang. After ng 1 BC, walang tinatawag na 1 BC, 1 BC and AD. Pasok agad. After ng 1 BC, pasok agad sa 1 AD. Kaya yun, kumbaga, parang na left out na 1 year. Kaya huwag kayo malito. Yun. Kaya 1843 plus 1 year. Kaya 1844 yun. So, alam yan ng mga nagko-compute ng taon. Kung sinasabi lang natin, doon sa ibang marahil magdudunong-dunungan na, akala ko ba 1844, 1843 ito. So, yun ang paliwanag, no? After 1 BC, 1 AD na agad. So, yun po yung atin pong sagot doon sa puntong yon. Okay? So, ngayon, eto. Yung computation na yun ni William Miller, tama. Ang pagkakamali ni William Miller ay yung event o pangyayari. Bakit? Ang iniisip po kasi ni William Miller, ang sanctuaryo na lilinisin ng Diyos ay ang lupa, earth. Itong earth, kasi nga, ang sanctuary, nawasak na nung 70 AD sa Jerusalem. So, ang iniisip niya, wala na yung templo sa Jerusalem, ito na ang lilinisin ng earth at yan na ang second coming. Yun ang naging conclusion ni William Miller. At take note ha, doon sa mga hindi alam yung talagang nangyari sa kasaysayan, hindi po sila Seventh-day Adventist, no? Ang Seventh-day Adventism, ang Seventh-day Adventist, nagsimula nung 1860 yung pangalan. And then 1863, yung formal organization ng General Conference, 1863. So, ang pinag-uusapan natin dito, 1844. Wala pang Seventh-day Adventist. So, kasi ito yung mga maling isipan ng iba, ang mga Seventh-day Adventist daw sa pamamagitan ni Ellen White, mali ang hula. Hindi po nag-prophecy si Ellen White about 1844. Anyway, tatalakayin ko yan dyan sa ating series every second Sabbath of the month, no? So, yan po ay, kumbaga, mga malisyosong isipan lang ng iba na hindi nagsuri talaga. Ang pinakinggan lang ho kasi nila, yung kapwa din po nilang na mga, kumbaga, chismoso ang dating. Nakinig lang dun sa kwento ng iba na kumakalaban sa church, natural, pag sa kalaban ka makinig, talagang hindi magsasabi yan ng tama. Talagang sasabihin yan, puro kamalian at mga malisyosong bagay. So, yun ang sinasabi natin. Sa panahon ni William Miller, walang Seventh-day Adventism. Advent people. Kasi pag sinabing Advent, tumutuko yan sa grupo ng mga tao na naghihintay sa ikalawang pagdating ni Kristo. So, in that sense, may mga Adventist, pero hindi sila Seventh-day Adventist. Sunday keeping people sila, linggo ang pangili nila. Okay? So, yun. So, ang matamis na balita, darating si Kristo, 1844, October 22, 1844. Tinapat nila sa Yom Kippur ng mga Hudyo. So, matamis na balita yon. Gaano naging matamis ang balitang yon? Kasi yung mga Kristiyanong, lalo na yung may kaya, mayayaman, sa madaling salita, talagang binenta nilang lahat ng ari-arian, pinamigay sa nangangailangan, lalo na sa pag-spread ng gospel na darating si Kristo ng 1844. Ganon kaalab, ganon kainit yung kanilang pananampalataya nung panahong nangangaral si William Miller. Naniwala talaga
matindi yung kanilang pag-asa na matatapos na ang mundo sa pamamagitan ng pagdating ni Kristo. Kaya yun po yung sinasabi natin dito, na matamis na balita, matamis na salita mula sa Diyos. Pero nung dumating sa tiyan ni Juan, naging mapait. Ito na nga yung tinatawag na the great disappointment na nangyari nga dahil hindi dumating si Kristo noong 1844. Bakit? Kasi yung 1844, nung nagpatuloy sa pag-aaral, yung mga nalabi doon sa grupo, kasi yung iba doon talagang nawala na ng pag-asa sa kanilang pananampalataya. Pero yung mga kaunting pulutong nagpatuloy, at mula sa kakaunting pulutong, doon nagsimula yung grupo na nagtaguyod ngayon, kasama sa Ellen White ng Seventh-day Adventism. Kasama sila Joseph Bates, sila James White. So yun yung naging pangyayari. Kaya, ang sabi sa Biblia, after verse 10 na ito ng Revelation 10, manghula kang muli, prophesy again. Kasi hindi naman ang Panginoon na nagkamali dito, tao. Pero, ang mga bagay, pinapahintulutan ng Diyos. Ito ang hindi maintindihan ng marami tungkol sa bagay na nangyari regarding 1844 na tinuturing na great disappointment. Kasi sinasabi nila, ang Diyos nagkamali rito. Pinabayaan ng Diyos ito kung talagang hindi naman pala darating si Kristo. Ay ibig sabihin itong grupo na ito na pinasimulan ni William Miller, kasama na yung mga nagpasimuno ng Seventh-day Adventist, talagang mga bulaang propeta yan. Kasi mali yung kanilang sinasabi. Mali yung kanilang sapantaha, yung pag-aakala na darating si Kristo noong 1844. Yan ang sinasabi ng mga kumakalaban. Ito ang hindi nila nakita sa buong kasaysayan ng Biblia. Tingnan nyo. Di ba ang dakilang pag-asa din ng mga alagad ni Kristo? Itong 12 alagad, kasama na yung ibang mga alagad ni Kristo doon, bukod sa 12. Di ba ang dakilang pag-asa rin nila ay itatayo sa panahong dumating si Kristo? Itatatag ang kingdom ng Israel. Yun ang popular belief ng mga Hudyo. And then nakita nila ngayon, yung Panginoon nila pinatay, pinako sa krus. Ang tawag doon, great disappointment din in that sense. So, ibig bang sabihin? Anong ibig sabihin nun? Pinabayaan din ng Diyos na magkaroon ng mga maling isipan. Itong mga alagad mismong kasama ni Kristong kumain, maglakad, magkwentuhan, mag-usap, gumawa ng milagro, kasama sila. Pinabayaan ba sila ng Diyos? Hindi po. May mga bagay na kung minsan, pinapahintulot ng Diyos na mangyari para maturuan ang tao ng lubusang pagkilala, pag-akap sa gustong sabihin at mangyari ng Diyos. Minsan ipinapahintulot ng Diyos yung mga bagay na mapapait para doon tayo matuto. Na hindi yung iniisip ng maraming tao sa isang iglap, maiintindihan ko na yung gustong sabihin ng Diyos. Hindi. Si Kristo mismo, sinabi niya yan sa John chapter 16 verse 12, marami pa akong sasabihin sa inyo, pero hindi nyo kayang maintindihan pa. Kasi ang light mula sa Diyos, dahan-dahan Hindi yan biglaan. Dahan-dahan po yan. Kumbaga sa isang liwanag, ayon sa 2 Pedro, Kapitulo 1, talatang 19, ang liwanag, sundan mo sa bonting liwanag niya hanggang sa pagbubukang liwayway. Di ba pag sinabi pagbubukang liwayway, ito na yung pag-spread ng buong liwanag. Lalo sa umaga, pagsikat ng araw, unti-unti mula sa dilim hanggang sa buong liwanag. Ganon ang pagsunod sa ilaw. So ang mga alagad nun, akala nila, kaya nga sila kinakausap ng Panginoon, paulit-ulit na sinasabi, ako'y papatayin, dadalhin sa Jerusalem, pero mabubuhay sa 3 araw. Laging sinasabi ni Kristo, pero bakit malayo ang atensyon ng mga Hudyo, lalo na yung kanyang mga alagad? Kasi nga, ang inaasam nila, yung political kingdom na itatatag ng Kristo dito sa lupa. Yun ang inaasam-asam nila. Kaya nung napako si Kristo, naglayasan sila di ba? Naglayasan sila, natakot, nagtago sa isang silid. Ang tanging matapang lang doon ay si Juan. Si Juan, yung nagsulat ng Apokalipsis, John the Revelator at ng Gospel. So yun pala yung isa sa tanong dito ni Brother Sandugo Gimo, no? Yun yung tanong niya doon. Yung sumulat ng Revelation at ng Epistles, maging doon sa Gospel, pareho yon, si John the Revelator or John the Beloved. Yun. So, nagsipagtago lahat sila. Bakit?
Nabigo yung kanilang pangarap. Di ba sabi pa nung nanay ni James and John, alam mo, pagdating mo sa iyong kaharian, Panginoon, pwede ba yung isa kong anak sa kanan mo, yung isa sa kaliwa? Ayan yung political ambition ng nanay ni James and John. Itong magkapatid na tinaguri ang anak ng kulog. So, iba yung kanilang atensyon, iba yung kanilang iniisip, kaysa doon sa gustong iparating ng Panginoon. Hindi nila pinaniwalaan yung lecture sa kanila ni Kristo na siya ipapatayin kasi ang buong akala nila, yung Kristo magtatatag ng political kingdom para ibagsak ang Roma. Kaya nga nung hinuhuli si Kristo ano ang ginawa ni Pedro? Bay, tinutuon niya naman yung kanyang sinabi, Panginoon, hindi mangyayari sa iyo yan. Tinaga niya yung ulo ni Malco, pero magaling umiwas si Malco kaya tengang natagpas Pinalik ni Kristo yon. So then after that, yun nga, nagsitakas yung iba, si Pedro, dininay niya si Kristo. Matinding disappointment ang naganap. Pinapahintulutan ng Diyos na mangyari yung mga ganyang bagay dahil mayroong gustong ituro ang Diyos sa tao. Na kinakailangan matuto tayong kapitan yung sinasabi niya na patuloy nating intindihin, ipanalangin dahil ang liwanag ng Diyos, hindi agad-agad maintindihan mo yan. So ganun din sa panahon ng Great Disappointment nila William Miller. Naibalik ang tao sa pananampalataya sa Diyos. Naibalik ang tao sa isang mainit at maalab na pananampalataya at patuloy na pag-aaral ng kanyang salita para maintindihan nila at may paunawa sa kanila yung mensahe na gusto ng Diyos na linisin ang sanglibutan. Pero ang ine-expect nga nila, darating si Kristo. Pero ang dulo ng 1844, na cleansing of the sanctuary according sa Daniel 8:14, yun po yung pagpasok ng Panginoong Hesus sa the most holy place, kabanal-banalang dako noong 1844. So yun po yung mapait na pinag-uusapan dito. Mapait na dumating sa kanyang tiyan, the great disappointment. Matamis yung salita ng Diyos dahil darating na ang Panginoon Wawakasan na yung kasamaan at kasalanan. Pero naging mapait dahil doon sa expectation nila ng event na darating si Kristo. Pero hindi nga nangyari. Yun. So yun yung pinag-uusapan dito. So magkaiba itong nasa Ezekiel chapter 3, 1-4 at nasa Revelation 10, 8-11. Magkaiba po yun. Magkaiba yung application. Yung una sa ancient Israel, ito naman sa later part of the modern Israel. Okay, so ito po yung pinag-uusapan doon na Brother Sandugo Gimo. Kaya yung ibang nangungutya kay Miller, parang pwede nyo rin kutyain yung 12 apostol, kasama na sila Pedro. Kutyain nyo rin yun. Dahil ang pangarap nila, itatayo yung political kingdom ng panahon yun Kaya noong time na nabuhay si Kristo, tumigil po siya sa lupa ng 40 days bago siya umakyat sa langit. Sa Gawa 1, itong sinasabi ko. Nagtanong pa sila Panginoon, kailan mo ba ibabalik yung i-restore yung Israel? Ang sabi ni Kristo sa verse 8, chapter 1 ng Gawa, hindi para sa inyo ang pagkaalam ng mga kapanahunan. Ayun yun. Hindi pa. So, yun. So, sa mga maninisi kay William Miller at sa mga grupo ng Kristiyano noong 1844, sisihin nyo rin yung mga apostol kasi kasama nila si Kristo, iba pa rin pala yung nasa isip nila. Yun. So yan yung sinasabi kong hindi napansin ng maraming mga nangungutya kay William Miller. Kutya lang sila ng kutya. Yung nangyari na noong 1844, malaking pangyayari talaga yun. Ayon sa propesiya. Propesiya ito na sinulat ni Juan sa Gis ng Apokalipsis. Pangyayari. At yun ang umangkop yung great disappointment na naganap. Matamis ang pagtanggap nila ng salita. Pero hindi nangyari dahil hindi naman talaga yun ang pangyayari. Yun ay pagpasok ni Kristo sa most holy place. Ngayon yung sinasabi kong yan, most holy place, maintindihan lang yan ng mga Kristiyano kung pag-aralan nila yung earthly sanctuary. Without this study of the earthly sanctuary in the Old Testament, hindi ninyo maintindihan yung pinagsasabi natin dito. Ngayon, especially the pattern of salvation, yung paraan ng pagliligtas ng Diyos, nasa sanctuaryo yan. Paulit-ulit yung tinalakay dito, pwede nyo scroll down sa Facebook account ng Reasons of Faith, nandun lahat ng video about the pattern of salvation. Napakaganda ang pattern, yung methodology ng salvation na ipinakita sa sanctuary, yung earthly sanctuary. Hindi yun ipinagawa ng Diyos na parang basta-basta lang na merong design, ganito, ganyan. Hindi Lahat ng yun, maging yung kulay, may mga kahulugan ayon sa turo doon sa Old Testament. Okay? So yun po yun. Next question, Ali, galing kay Loida Ong.
I have question po. Will be found in 1 John 5:16, 17. Inom muna ako ng tubig. What is the sin that does not lead to death? I'm confused. Thank you, Sir Melvin. Okay, maraming salamat din po sa inyong tanong. So ano daw ba yung kasalanan na hindi patungo sa kamatayan? Naalala ko dati may nagtanong din doon, sinagot natin. Maring hindi lang napakinggan ni Sister Lloyda, pero balikan natin, no? Ito ang nakalagay. 1 John 5:16 to 17. Kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay, na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Okay, verse 17. Lahat ng kalikuan ay kasalanan, may kasalanang hindi ikamamatay. So, yun yung alaman ng mga talata na gustong maintindihan ng ating kapatid. Ganito yan. Totoo po na may kasalanang hindi ikamamatay at may kasalanang ikamamatay. Ang gusto ni Juan na ipanalangin natin yung mga taong may kasalanang hindi ikamamatay. Kasi yung kasalanang ikamamatay, sabi ni Juan, hindi ko sinabing idalangin nyo yan. So, yun po yung point, ha. Pag nakuha natin ngayon, yung tinutukoy na kasalanang hindi ikamamatay, kasalanang ikamamatay, wag nating ipanalangin yon. Utos yun ng Biblia eh. Doon sa mga nagkakasala ng kasalanang ikamamatay, huwag natin silang ipanalangin. Yan ang sabi ni Juan eh. Ulitin ko ha. May kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. So hindi dapat ipanalangin yung nagkakasala ng kasalanang ikamamatay. Paliwanag. Dinidin lamang po natin kasi napaka-importante na maintindihan natin bawat sense na sinasabi ng Biblia. So ngayon, eto, punta muna tayo. I-define natin ayon sa Biblia. Hindi sa kwento ni Brother Melvin. Ayon sa Biblia. Ano ba yung kasalanang hindi ikamamatay? Bago tayo pupunta sa kasalanang ikamamatay na ang sabi ni Juan, huwag niyong ipanalangin. Ikamamatay na yan eh. So ano yung kasalanan muna na hindi ikamamatay? Tingnan nyo. Pakilagay Ali, 1 John chapter 1 verse 9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. So ito po yung kasalanang hindi ikamamatay. Yung kasalanan natin na inilalapit natin kay Kristo, inihahayag, hindi ikamamatay yun. Meaning, yung mga kasalanang hinihingi mo ng tawad, hindi ikamamatay yan. Kasi hinihingi mo ng tawad eh. At ang pangako ni Kristo, tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating kasalanan, lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Therefore, hindi ka mamatay. Kinikilala mo kasi yung kasalanan mo. Kaya ka lumalapit kay Kristo para mapatawad ka doon. So, walang sino mang tinatakwil si Kristo, anumang laki ng kasalanan mo, basta't lumapit ka sa Kanya, patatawarin Kanya. Old and New Testament doctrine yan. Isaias 1:18. Magsilapit kayo sa akin. O, di ba? Tayo'y magkatuwiranan. Bagamat ang inyong mga kasalanan ay tila matingkad pa sa pula. O, kita nyo, pag sila, matingkad pa dun sa pula. Sukdulang kasalanan yan. O, anong sabi ng Panginoon? Lilinisin ko, papuputiin kong gaya ng niebe or snow. Ganun kaputi. At tulad sa isang kaputian ng bagong paligong tupa. So yan yung sinasabi natin, gaano man kabigat, kalaki ang kasalanan ng tao, pinapatawad ng Diyos yan. Bakit? Lumalapit sa Kanya eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, kayo magsilapit sa akin. At dito nga po sa 1 John 1:9, kung ipinahahayag. O, di ba? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all our unrighteousness. Pangako ng Diyos yan. So ito yung logic dictates, ang kasalanang hindi ikamamatay ay yung inihingi mo ng tawad na kasalanan. Okay? So maliwanag na yon.
So huwag tayo mag-isip na baka may kasalanan akong hindi papatawarin ng Diyos. Hindi. Okay? Lahat ng kasalanan, pinapatawad ng Diyos. Pag inihiningi mo ng tawad. Yun yung cuts dun eh. Pag hinihingi mo ng tawad. Anyway, yung kasalanan laban sa Espiritu Santo na hindi ipinapatawad, natural, yung kasalanan hindi mo hinihingi ng tawad. Yun yung kasalanan laban sa Espiritu Santo. Sa Matthew 12:32, sinama ko na yun para sakop na natin lahat no sa pagpapaliwanag. Kasi po, ang banal na Espiritu, yun nga yung another comforter. Siya yung third person of the Godhead na sinugo dito sa lupa para i-convict ang tao tungkol sa kanyang kasalanan. Kaya nagiging kasalanan yung laban sa Espiritu Santo kasi hindi mo kinikilala ang conviction, ang pagsumbat sa iyo ng banal na Espiritu. So wala nang pang-apat na comforter. So kaya wala nang kapatawaran yun. Bakit hindi mo kinikilalang kasalanan ang ginawa mo? At yan din, yung patungo na tayo sa ikalawa, yan din yung kahalintulad na pinag-uusapan natin, kasalanang ikamamatay. Ang kasalanang ikamamatay yung kasalanang hindi mo hinihingi ng tawad. Ito yun ha, basahin natin ha, Ali. 1 John 1:8, tinaas lang natin. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Ito na yung mga taong kinikilala yung sariling banal. Katulad ng mga Fariseo. Holier than thou attitude. Kung sinasabi daw natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Yung mga taong hindi mapagpakumbaba. Yung mga taong sa tingin nila banal naman ako, yun pala banal na aso ang dating. Yun yung mga tao na talagang walang pag-asa sa kapatawaran. Bakit? Hindi nila kinikilalang may kasalanan eh. Kung wala kang kasalanan, paano ka hingi ng tawad? Di ba? Ito po yung problema dito. O ngayon, ito sabi sa 1 John 2:4. Pakilagay. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Kasama dito yung mga taong nagsasabing kilala si Kristo pero hindi tumutupad ng kanyang mga utos, tawag dyan sinungaling. Alam nyo ba yung mga sinungaling? Ayon sa Apokalipsis 21:8, ang bahagi nila ay sa dagat-dagatang apoy na nagniningas na apoy at asupre. Yun nga yung ikalawang kamatayan. Kasama yung mga sinungaling. So ito yung mga kasalanang ikamamatay dahil hindi mo hinihingi ng tawad. Ang sinasabi mo, hindi, Kristiyano ako, tagasunod ako ni Kristo, pero hindi ka naman tumutupad ng utos. Diyan tawag sa'yo, sinungaling, at ang katotohanan, wala sa'yo. So mga mapanganib ito, ikamamatay ito, dahil hindi mo kinikilalang ang hindi pagsunod ay kasalanan. Isa pa, Ali. Ito pa, Hebrews 6:4. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at sa kanahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi, yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Napansin niyo po yon? Eto pakinggan niyo po itong mabuti. Maliwanag naman ang pagkasabi mula talatang 4 eh. Doon sa mga tao na minsan nang naliwanagan. Sa makatuwid, nakalasap sila ng gift galing sa langit. Nakabahagi na sila ng banal na espiritu. Nandun na sa kanila yung kaligtasan eh. Tapos, nahiwalay sa Diyos, hindi na maaring baguhin ng pagsisisi yan. Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ito yung sinasabi ni Juan na hindi mo na kailangang ipanalangin. Kasi tumanggap na sa Diyos, alam na niya yung totoo, saka nahiwalay siya, anong purpose ng idalangin mo pa yan? Itong sinasabi dito, maliwanag ho ito eh, walang black and white ho rito, walang gray area dito. Walang gray area. Hindi na siya maaaring baguhin ng tinatawag na pagsisisi. Itong sitwasyong ito, iba po ito sa mga backslider ha. Ina-anticipate ko na yung iniisip ng iba dyan. Iba po ang sitwasyon ng backslider. May mga backslider, katulad ko, nag-backslide din po ako sa loob ng 8 taon. Tapos akong mabautismohan nung year 1987. Nag-backslide ako sa loob ng 8 taon. Hindi ako nag-backslide dahil hindi ko na kinikilala ang Diyos.
Nag-backslide ako dahil nanlamig ako doon sa aking sitwasyon. Sa kapapractice mo ng hindi tama, parang nahirapan ka nang bumalik sa tama. Pero nandun yung konsensya mo na mali pa rin yung ginagawa mo. Yun, kinikilala mo may kamalian, ibig lang sabihin ng mga nag-backslide, nanlamig. Pero nandun pa rin sa kanilang puso, yung gusto nilang makabalik. Pero by their own strength and power, hindi magawa. Ang Diyos lang ang pwedeng magbalik sa atin. At yun ang naranasan ko sa Panginoon. Siya po ang nagbigay ng paraan kung paano lumakas ang loob ko at makabalik. So, iba po yung backslider dito sa pinag-uusapan dito. Ito po'y humiwalay talaga sa Diyos. Ang mga backslider, ulitin ko, nanlamig, hindi humiwalay. May pag-asa silang makabalik as long na ang puso nila gustong bumalik. Sa loob ng 8 taon, gusto kong bumalik, pero nahirapan akong makabalik. Iba yung backslide kumpara dito sa humiwalay talaga. So, maliwanag ho yan ha. In-anticipate ko na, sinasabi ko sa inyo. Kaya idalangin natin yung mga nag-backslide, pero yung mga humiwalay, tapos banat ng banat sa katotohanan, banat ng banat sa church, hindi na talaga maaring baguhin ang pagsisisi yan. Bakit? Ang kalaban nila, sarili mismo nila Nilabanan nila ang katotohanan ng Diyos. Alam nila yun Humiwalay talaga sila Hindi nila kinikilala na yung mga pinaggagawa nila. Mali talaga yon. So paanong mangyayari na yung mabubuhay sila dun sa kasalanan? In the first place, hindi nila inaaming kasalanan yung ginagawa nila. At inuturo nila ang iba, kayo ay may kasalanan, bakit ako nagkaganito? Ganyan yung isipan ng mga taong nagkakasala ng kasalanang ikamamatay. Na sinasabi ni Juan, wag na ninyong idalangin. Nakalasap na ng katotohanan yan. Tsaka nahiwalay. So kaya sabi ko, walang gray area dito. Yung iba lang kasi masyadong emosyonal. Ay, pwede pa yung bumalik. Ipanalangin natin yan. Sabi ni Juan, yung nagkakasala ng kasalanang ikamamatay, wag nyo nang idalangin. Paliwanag ho yun Kaya sabi ko sa inyo, walang gray area. Sasayangin lang ninyo yung oras nyo dyan. Maliwanag ho ang sabi. Ito pa, dagdagan pa natin. Pakilagay ang unang Korinto 6:9, babasahin natin tuloy-tuloy. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos, at ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Kita nyo? Eto ulitin natin Maliwanag po yung talata, walang gray area po dito. Ang sinusulatan ni Pablo sa Korinto, mga Kristiyano sa Korinto. Kristiyano. Hindi po ito yung mga, kumbaga, labas sa Christian religion. Kristiyano po ito. Mga alagad ng Panginoong Hesukristo. Unang bungad ni Pablo, pinarating niya sa kanila ang rhetorical question, di nyo ba alam ng mga liko, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ito yung punto na ang mga Kristiyanong ito sa Korinto, dinadaya nila yung kanilang mga sarili. Meaning, niloloko nila yung kanilang sarili. Maliwanag yon. Inisa-isa ngayon ni Pablo kung ano yung mga ginagawa ng mga Kristiyanong ito sa Korinto. Una, nakikiapid, adultery. Yung may asawa na nakipagrelasyon pa sa iba. Adultery yan. Sumasamba sa Diyos-Diyosan. Mangangalunya, kasama na dito yung hindi pa mag-asawa. Nagkukumit na ng sexual intercourse. Pangangalunya yan. Kasalanan yan laban sa Diyos. Yung magsama kayo, hindi pa kayo kasal. Kasalanan yan. Ano pa? Nang bababae. Kita nyo. Yung iba kasi, ayaw tanggaping babaero sila. Ngayon, pag dinisiplina ng church, sila pang galit sa church. Di niloloko nga nila yung kanilang sarili. Yan ang sabi ng Biblia. O baga dinidiin ko lang yung sinasabi ng Biblia. Hindi po sa akin ang galing yan. Rhetorical question. Sabi ni Pablo, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko
hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Yung mga nang bababae, hinighlight ko na yan. Babaero na nga, mangangaral pa. Pag dinisiplina ka, galit ka pa. Dinadaya mo nga ang sarili mo. Ano pa? Mapakiapid sa kapwa lalaki. Ibig sabihin, karelasyon mo, kapwa mo lalaki. Sa panahong ito, walang problema yan. Sabi ko nga sa inyo, dalawang uri ang turo. Turo ng Espiritu mula sa Diyos at turo ng Espiritu ng sanglibutan. Hiwalay yan, di pwedeng pagsamahin. Sa turo ng Espiritu ng sanglibutan, walang kasalanan na ang lalaki ay makiapid sa kapwa lalaki. Ang babae makiapid sa kapwa lalaki. Walang masama yan. Tinatanggap nga ng batas ng lipunan. Bakit? Yan ang turo ng Espiritu ng sanglibutan. Walang masama dyan. Pero kung ang tatanungin ninyo ay turo ng Espiritu mula sa Diyos na nakasulat sa Biblia, masama yan. Kasalanan yan. Hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So mamili lang po kayo sa dalawa. Anong turo yung tatanggapin mo? Turo mula sa Diyos o turo ng sanglibutan? Walang gitna. Walang middle ground. There is no such thing as neutral ground. So ito kasama dito, yung mga Kristiyano sa Korinto, na ganito ang gawain, hanggang ngayon ganyan ang gawain. May mga kapatid, napanood ko yung documentary na yun, Seventh-day Adventist, gusto nila tanggapin sila sa church na mayroon silang karelasyong kapwa lalaki, kapwa babae. Hindi sila tatanggapin. Tatanggapin sila as is bilang sila. Pero kung yung practice nila, kasama nila, tinuturing na asawa yung kapwa lalaki, tinuturing na asawa yung kapwa babae, yan ang hindi pinapahintulutan ng church. Bakit? Labag sa Biblia. Sinabi nga ng Biblia eh. Ngayon, yun nga ang pagpipilian lang ninyo. Dalawang turo. Kung turo ng sanglibutan, tama yung ginagawa ninyo. Pero kung turo ng Diyos, mali yan. Mamili lang po kayo sa dalawa. Huwag nating lokohin ang ating sarili. Kaya nga maliwanag sabi ni Pablo, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Mga Kristiyano ito eh. Pero ganyan pa rin ang gawain ninyo. Niyang mga magnanakaw, niyang mga masasakim, manglalasing, mapagtungayaw o palamura. Mamaya, mahagip natin yung mga palamurang yan. Niyang mga manglulupig, niyang mga ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Maliwanag. Tapos sabi ni Pablo, ganyan ang ilan sa inyo. Kita nyo. Mga Kristiyano, pero ganun ang gawain. Sabi niya, nangahugasan na kayo, binalal na kayo, inaring ganap na kayo. Yun din ang sinabi sa Hebreo, nakalasap na minsan ng kaloob ng Espiritu Santo, saka nahiwalay. Itong gawain ito, paghiwalay ito sa Diyos eh. Tapos hindi nila kinikilalang kasalanan, kaya ang rhetorical question ni Pablo, hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko, inisa-isa kung ano yung gawain ng liko, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kaya ngayon yung sinasabi natin kanina. Mga ngaral na babaero, pag dinisiplina, sila pagalit. Kaya nga dito, sinasabi ko sa inyo, sa programang ito, diretso magsalita si Brother Melvin dito. Dahil salita ng Diyos ang dadalhin mo, tapos palalabnawin mo, kukulayan mo para yung malapot ay maging hindi na malapot. Ganito kalapot ang salita ng Diyos. Huwag natin palabnawin, huwag natin haluan ng tubig yung pulot na napakasarap. Ang sarap-sarap ng purong pulot, haluan mo ng tubig. Ganyan ho ang salita ng Diyos. Dapat siyang mangibabaw. So itong mga may gawaing ito yung mga patungo sa kasalanang ikamamatay. Na ang sabi ni Juan, hindi yan ang sinasabi kong idalangin ninyo. Di ba? Dito, sinulatan lang talaga sila ni Pablo. Ipinarating sa kanilang rhetorical question na dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ito pa, sabi ni Pedro, Juan, Pablo, Pedro naman. Pakilagay, Ali. 2 Pedro 2:20, simulan natin. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaigmion, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa mga una, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran kaysa pagkatapos na makakilala. Ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka
at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Tingnan nyo yung comparison ni Apostol Pedro. Di ba masakit? Masakit yan doon sa mga tatamaan. At pag hindi po sila nasaktan, ibig sabihin manhid na ho talaga yon. Ganon din ang sintido ng kanyang sinasabi, alam na yung daan ng katwiran, tinalikdan. Hindi po ito kasama yung nag-backslide, ha? Although, sa isipan na yun, nag-backslide ka, tumalikod, pero hindi sila tumalikod. Sabi ko nga sa inyo, karanasan ko yan. Marami rin akong kakilalang kapatiran na nag-backslide, pero hindi nangangahulugan, tumalikod sila. During their backslidden state, sila pa rin po ay talagang andoon yung kanilang takot pa rin sa Diyos. Kailang, dahil nga sa nature ng tao na walang kakayanang bumalik maliban na siya ay tulungan ng Diyos at hayaan sa panahon ng Diyos siya ay makabalik. Kagaya ko, hinayaan ko yung kapangyarihan ng Diyos na ako'y makabalik dahil sa aking kakayanan hindi ko talaga kayang bumalik. Ganon kahina ang tao. So Diyos lang ang pwedeng makatulong by His grace, by His power. So iba dito yung sinasabi rito kaysa sa mga nag-backslide, no? Inuulit ko yan para maging maliwanag. Ito yung mga kasalanang ikamamatay. Na yung suka mo, pasintabi ho sa mga kumakain. Itinulad sa aso at baboy na yung aso, yung kanyang sinuka, kinain niya muli. At yung baboy, hinugasan na, malinis na, pag binitawan mo, babalik yan sa pusali at maglubalob sa putikan. Dahil ang ganyan ang likas ng baboy. So itinulad dito yung taong nakalasap na ng Espiritu Santo, binanal na. O, iisa ang tema ni Juan, ni Pablo at maging ni Pedro. Maliwanag ho yun, walang gray area. Kaya yung idadalangin mo pa yung tao na yung kanyang isinuka dati, kinain niya muli ngayon, sayang yung oras nyo. Kaya yan ang sabi ni Juan sa binasa natin, hindi tungkol dito ang sinasabi kong idalangin ninyo, yung gumagawa ng kasalanang ikamamatay. Hindi na yan. Kundi doon sa mga nagkakasala nang hindi ikamamatay. Yun yung mga natukso na may takot pa rin naman sila, natukso lang sila, takot sila. Tulungan natin na makabalik. Nahihiya sila. Huwag na nating tapakan pa. Ha? Gusto nila makatayo, huwag nating idein. Tulungan natin silang makabangon. Yun yung mga nag-backslide ng lamig. Yun yung sinasabi ni Juan na ipanalangin natin dahil nagkasala sila ng hindi ikamamatay. Pero by choice na ginagawa pa rin yung gawain ng mga liko na sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, dinadaya nila yung kanilang sarili. Lalo na yung, alam na yung totoo, pabanatan yung church na mali kayo, lahat inisa-isa na yung mali. Lalong napasama yung kalagayan nila kaysa una. Di tama ang Biblia. Kaya wag na kayo mag-aksaya ng panahon, idalangin yan. Dahil pag ganyan ang isipan nyo, puro emotion lang po pinapairal ninyo at hindi yung turo by principle ng banal na kasulatan. Ganun po yun. Maliwanag ko. Maraming salamat sa magandang tanong na yan ni Sister Loida Ong. Next question, Ali. Eto, last na ito. Medyo nakakaramdam ng inyong lingkod ng magandang boses niya. Eric Carabot, galing kay Brother Eric Carabot. Bro, talakayin mo nga yung mga pinagsasabi. Pinagsasabi ni Ellie na mga bad words gaya ng tanga, gago, loko at iba yan daw ay nakasulat sa Biblia. May ginagamit siyang salin ng Biblia na akma sa pinagsasabi niya. Saka gumagamit siya ng diksyonaryo. Maraming salamat, Brother Eric Carabot, sa iyo magandang tanong. Eto ha, once and for all, madalas naman nating sagutin ito ha. Eto ho, dahil daw nasabi, nabasa sa Biblia yung mga salita halimbawa na mga ginamit na salita. Ito yung iba, sa panahon na natin ito Diba? Dahil nabasa daw niya sa Biblia, halimbawa yung mga mangmang, mga ulol, nabasa sa Biblia, therefore, gagawin niya kasi nabasa sa Biblia. Yan ang problema po sa mga sablay na mag-interpret ng Biblia. Dahil hindi lahat ng nababasa sa Biblia ay gagawin mo. Dahil may tinatawag pong descriptive at prescriptive. Hindi alam nila yan. Ayaw nilang alamin yan. Ano ba yung descriptive? Pag sinasabing descriptive, isinasalarawan lang yung mga pangyayari. Pero hindi ibig sabihin, gawin mo rin. Yun ang pagkakaiba sa prescriptive naman. Pag sinabing prescriptive, gawin mo. Ayan ang utos ng Panginoon. Ito ang utos, gawin mo. Prescriptive yon. Pero pag descriptive, halimbawa, si Lot, sinipingan ng 2 anak niyang babae. Ibig ba sabihin, okay lang sa'yo? Nasipingan ka rin ng anak mong babae dahil nakita mo't nabasa mo sa Biblia?
So ginagamit din yung isip dahil binigay sa atin ng Diyos yan. Hindi lahat ng nabasa mo sa Biblia, gagawin mo rin. Titingnan mo kung ano yung descriptive, ano yung prescriptive. Sinasabi lang yung mga maling nagawa, maging ng mga lingkod ng Diyos, yung mga pagsisinungaling halimbawa ni Abraham, ni Jacob, at yung iba pang mga lingkod ng Diyos, sinasabi para magbigay lesson sa atin. Hindi sinulat yun para gayahin natin. Yun ang pagkakaiba ng descriptive sa prescriptive. Halimbawa ito, basahin nga natin Ali, dahil nakalagay ba sa Biblia, maniwala ka na. John 7:19 up to 20. Hindi bagay ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan at gayon may wala sa inyong gumaganap ng kautusan? Bakit ninyo pinagsisikapang ako'y patayin? Sabi ni Kristo. In verse 20, sumagot ang karamihan, mayroon kang demonyo. Sino ang nagsisikap na ikaw ay patayin? Ito, nabasa nyo. Sabi ng mga Hudyo kay Kristo, mayroon kang demonyo. So maniwala ka nang may demonyo nga si Kristo. Dahil nabasa mo, may demonyo si Kristo . Ganun ang problema ng mga taong, kumbaga, sabihin na natin yung puso ay hindi pinabayaang durugin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Durog in a sense na ikaw ay mahuhulog doon sa bato. Hindi yung bato ang babagsak sa iyo, magkaiba yun. Nadurog ka ng salita ng Diyos, in a sense, napapalitan yung pusong bato mo ng pusong laman. Itong mga nagbibigay ng katwiran sa kanilang pagmumura, sa kabilang sila yung mga mangangaral daw ni Kristo, ito yung mga taong nagja-justify ng kanilang dating gawain na hindi nila mabitaw-bitawan, na hindi nila maiwan-iwanan, kagaya ng pagmumura. Ito sa Matthew 5:22, ipakita natin ito, pakilagay sa screen, Aliyah. Datapot sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. At ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid raka ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sinumang magsabi ulol ka ay mapapasapanganib sa impyerno. Napansin niyo po yung dalawang salitang winarning ni Kristo, raka at ulol. Yung mga ngaral na nabanggit ni Brother Eric, mahilig magsabi yan ng salitang ulol. Sa kanya hindi masama yon kasi nabasa daw niya sa Biblia. Tingnan natin ang definition ng Biblia sa dalawang salitang nabanggit, yung raka at ulol. At napansin nyo, yung raka, pag ginawa mo yan, pag sinabi mo yan sa iyong kapatid, Sanhedrin or hukuman ka dadalhin. Samantalang itong pag nagsabing ulol, impyerno agad ang kahatulan. So magkaiba, di ba? Magkaibang degree. Yung una, yung raka, hukuman, Sanhedrin. Pero ang ulol, impyerno ang direksyon. Bakit? Anong ibig bang sabihin ng dalawang salita at magkaiba ang degree? Eto pakilagay Aliyah. Pakilagay sa screen. Etong salitang ulol ay hango sa Gregong salitang moros. Nakikita nyo naman. Pakilagay lang dyan, Aliyah. Hayaan mo. Yung moros sa Greek word. Ang ibig sabihin, nung nabanggit na ulol na galing sa Gregong salitang moros, silly, stupid, foolish, from which the English word moron is derived, kinuha. Used of persons meaning morally worthless. Pakitanggal Ali. Pag sinabi palang ulol doon sa salitang moron sa kanyang original, pag ginamit mo yan sa isang tao, ang kahulugan yan, morally worthless. Ibig sabihin, morally na wala siyang kabuluhan. Ay, mabigat po yun . Kapag ginamit pala yung ganung salita, ang tingin mo sa pinagsabihan mo, taong walang kabuluhan, ay di hinatulan mo na siya. Di ba sabi ni Kristo, huwag kayong humatol. Alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata bago mo alisin ang puwing sa mata ng iba. Kung sinasabihan mo siyang ganun siya, tapos ikaw ganun din, wala kang authority para sabihan siya. Dapat pag sinabihan mong isa, ikaw ay babaero, dapat siguraduhin mong hindi ka babaero para may karapatan ka magsabing babaero siya. Ganun ho yun. So, ang ibig palang sabihin ng ulol ka sa kanyang original na salita, morally worthless. Sabihin, walang kabuluhan yung taong yan. Yun yung ibig sabihin. Kaya ang hatol, impyerno. Samantalang itong raka, pakibalik uli sa screen, Ali. Samantalang itong raka, it is more serious reproach than raka. Raka, which scorns a man by calling him stupid, whereas moron scorns him concerning his heart and character. Yun ang pagkakaiba. Kaya yung raka, hukuman lang dadalhin. Sabi ng Panginoon doon sa Sanhedrin. Kasi yung raka, mas mababang degree ng pag-commit ng kasalanan, pero kasalanan pa rin yun sa pagsasalita sa kapwa-tao mo. Kumbaga, iniinsulto mo siya, pero hindi kasing kahulugan ng moron
Nang ibig sabihin, morally worthless. Ito'y may kinalaman niya sa puso at ugali ng tao. Ang puso niya, ang ugali niya, worthless o walang kabuluhan. Ganon kapanganib na magmura ka lalo na sa salitang ulol na ginagamit nitong mga ngaral na ito. Dahil nabasa daw niya sa Biblia. Oh. Yun ho, kaya winarningan ni Kristo, babala ito ni Kristo eh. Sasabihin ba niya naman ito ng walang kabuluhan? Di ba? O ito, babasahin ko muli ang nabasa ko kanina, pakilagay ali, sa unang Korinto 6:9. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga ngalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw. O ito yung mga palamura, mapagtungayaw yan. Bakit? Tingnan natin ha, pakilagay sa screen ali. Ito yon. Yung salitang mapagtungayaw ay galing sa Gregong salitang loidoros. Ibig sabihin yan, rail or reviling. Yun yung kahulugan ng loidoros sa salitang Grego na naisaling mapagtungayaw at sa ibang salin, reviling. Anong ibig sabihin ng reviling? Criticize in an abusive or angrily insulting manner. O, di ba yung pagmumura mo sa kapwa-tao, pang-insulto yan sa kanila? Kasi minamaliit mo ang kapwa mo. Yun yung reviling, yun yung mapagtungayaw, palamura. Kinikriticize mo ang kapwa mo. Eh, syempre, pag nagmura ka, in general circumstance, galit ka. Kaya ang sabi dyan, angrily insulting manner. O, anong ibig sabihin ng railing pa? Rail. To utter bitter complaint or vehement denunciation, often followed by at or against. So pag sinabi palang rail na, yun nga, dalawang kahulugan ng loidoros na naisaling mapagtungayaw, reviling, pang-insulto mo, railing, utter bitter complaint or vehement. Yung pagsasalita mo ng mapapait na salita, ng pag-denounce sa tao, pagtakwil. Kaya mapagtungayaw, kasama sa hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga palamura, kagaya ng nabanggit mo, Brother Eric. So mag-iingat ho yung mga nag-a-idolize sa ganyan tao dahil yan ho ay bulag. At ang bulag na umakay sa kapwa bulag, kapwa mahuhulog sa hukay. Hindi ho pinapahintulutan ng Biblia na murahin mo ang kapwa-tao mo dahil yan ay pagmamaliit sa kapwa-tao mo na tinubos din ni Kristo. Kaya maliwanag po ang sinasabi ng Biblia na kapanganiban na kapag ikaw ay minamaliit mo ang kapwa-tao at kaya nga pagmumura eh. Kaya pagmumura, pinamaliit mo yung taong ginagamitan mo ng ganong utter denunciation, reviling. Yung rail. Yun yung loidoros. Oh, kung ano-anong diksyonaryo, Brother Eric, ang pinagagamit nila. Diksyonaryong pang-ano lang yan. Diksyonaryong pang-justify. Pero sa biblical perspective, hindi aayon yun. Hindi uubra yun. Ito sa simpleng edukasyon lang ng tao, simple lang. Sabihin natin, pansamantala, alisin muna natin sinasabi ng Biblia. Pansamantala. Okay? Granting without conceding. Dito lang sa ating curriculum, sa pag-aaral natin, kung walang problema yung pagmumura, at ako'y nalulungkot nga, kasi yung mga miyembro nila, kahit bata pa, nagmumura na rin, kasi nakikita nila yung matandang tagapagturo. Nagmumura eh. Kung ano nga nakikita ng bata, di gagayahin talaga yan. So, para sa kanila, mabuti pagmumura. Pati kaya nila i-propose, isama yan sa curriculum ng Department of Education na okay lang magmura. Okay lang na magsalita ng ulul ka, okay lang magsalita ng gago. Pwede isama sa edukasyon. Sa tingin nyo ba? Bibigyan yan kahit isang kusing na pansin ng mga tagapagpatupad ng edukasyon? Kaya ngayon ang sinasabi ko, yung mga ganyang nagja-justify sa pagmumura nila, ugali na kasi talaga nila yon na hindi nila pinayagan si Kristo na alisin yung masamang ugali. Gina-justify na lang nila. Binibigyang katuwiran nila. Yan yung sinabi ko kahapon sa programa. Yan yung animalistic approach, animal instinct, na para mapansin ka, uy, kakaiba to, Kristiyanong preacher, nagmumura. So yung tao, nakats yung attention nila. O ngayon, pag makinig ka sa kanyang argument at yung iba mahina sa salita ng Diyos, walang alam, tama lang pala yung pagmumura. Yun ang naging problema. Dahil sa kanyang animalistic approach, animal instinct,
na ginagamit ngayon sa mga advertisement to catch people's attention, to catch minds, yan ang ginagamit nila. So, part yan ng negosyo, lalo na sa advertisement. Kakaiba lang ito, ginamit niya sa relihiyon, yung ganong approach, animalistic ang tawag doon. Okay? So, yun yung ating sagot. Kaya nga, sana mapakinggan nila itong binabanggit natin. Ngayon, ito naman. Puntahan natin yung Galatia kasi ito ginagamit din nila ito eh. Galatia 3:1, Ali, pakilagay. O mga mangmang na taga-Galatia, sino ang mga nagsigayuma sa inyo na sa harapan ng inyong mga matay? Si Jesucristo na napako sa krus ay maliwanag na inihayag. O ayun daw sabi, mangmang. O di na sa Biblia, okay lang na gamitin. Ito ha. Tingnan muli natin yung original na salita. Pakilagay sa screen. Ang salitang mangmang o sa salin sa English stupid or foolish galing sa Gregong anoitos. Ang ibig sabihin ng anoitos, dalawang salita yan, a meaning without and noio to comprehend. Meaning pag pinagsama without comprehension o hindi nakakaunawa. Yun ang ibig sabihin sa wikang Pilipino. Lacking intelligence, foolish, one who does not govern his lust, one without nous or mind, the highest power of knowledge in man, the organ by which divine things are comprehended and known or ignored, being the ultimate seat of error. Nakita nyo? So, ang word na mangmang ay hindi katulad ng kahulugan na iniisip ngayon ng iba. Bagamat nakita natin dito yung meaning without, and noyo, meaning to comprehend, meaning lacking intelligence. Yung word na foolish dito, iba naman ito doon sa pinag-uusapan sa Matthew chapter 5. Kaya ang iba yon kaysa kumpara dito. Ang sinasabi pa lang na isaling mangmang, yung tao na hindi pinangunahan yung kanyang isipan, dahil yung isipan natin, yan yung pinakamataas na kapangyarihan ng kaalaman, na yung organ na yan, dyan nakikipag-ugnayan ang Diyos sa ating isipan. Roma 8:16, maliwanag na sinasabi doon. Ngayon, kung hindi natin ayusin ang isipan natin, yung comprehension natin o pagkaunawa, hindi natin magagamit ng tama. Kagaya ng mga taga-Galatia. Hindi nila nagamit yung isipan nila ng tama. Bakit? Bakit dumating ang apostol na Pablo sa pangungusap sa tres na kayong mga mangmang na taga-Galatia? Kasi pag binasa nyo yung preceding chapter 1, chapter 2, ito ay may kinalaman sa doktrina ng kaligtasan na sinasabi sa chapter 2, verse 16, na hindi maliligtas ang tao sa pamamagitan ng gawa ng kautusan. Hindi aariing ganap ang tao sa gawa ng kautusan, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Sa mga tuwid, itong isipan ng mga taga-Galasyang sinulatan ni Pablo, nag-iisip sila na ililigtas sila ng Diyos kasi ang dami kong mabuting ginawa. Kaya tinawag sila ni Pablo mangmang, meaning without comprehension. Hindi ginamit yung tamang isipan sa karunungan na gustong iparating ng Diyos sa kanila na ang tao ay aariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo. Ang mabuting gawa, resulta lang yan ng pananampalataya kay Kristo at hindi ang mabuting gawa ay paraan ng kaligtasan. Magkaiba yon. Kaya yun ang punto ni Pablo, bakit ginamitan sila ng salitang anoitos, without comprehension. Walang tamang pagkaunawa. Iba yan sa usapin sa ating panahon na pag sinabing mangmang, minaliit mo yung tao. Iba pala yung sinasabi ni Pablo. Sinasabi niya, gamitin nyo yung isipan, yung tinuro na sa inyo, that a man will be justified by faith in Jesus Christ, not by their own good works. Yun ang usapin dyan. Hindi para maliitin ni Pablo sila, kundi tinutuwid sila na gamitin nila yung tamang isipan dun sa turo na itinuro ng Diyos sa pamamagitan ng Apostol na Pablo. O nag-iba pa rin sila ng turo, kaya tinawag niya mangmang o anoito. So magkaiba lahat yun sa moros, sa raka. Magkaiba sa pagtungayaw na sinasabi naman ni Pablo sa mga taga-Korinto. So ang daming sablay po nung grupo na yan. Sablay-sablay ho talaga eh. Kaya nakakaawa ho yung mga nagpapapaniwala dyan sa ganyang klaseng approach na animalistic. Animal instinct po yan. Ulitin ko, animal instinct, yan yung principle na ginagamit to catch attention. Para mahuli mong attention ng tao. Para tangkilikin yung ibinebenta mo. Ginamit sa relihiyon eh. O, di ba?
So kawawa talaga yung mga batang nagpapapaniwala dyan na naging palamuran na rin. Okay, so yun po yung ating sagot muna at salamat po yung iba rito mga tanong sa sunod na po na Sabado at Linggo natin na sasagutin. So salamat po sa inyong pagsubaybay. Ano ho? At ngayon muli sa ating pagtatapos, nais ko muna na manalangin tayo bago ko muling i-announce yung dapat kong i-announce. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa paggabay ninyo sa programa. Dalangin namin ng mga nakapakinig ay natuto at nabigyan ng katatagan ng kanilang isipan sa tamang gawin na gusto ng Panginoon na aming gawin ayon sa kanyang biyaya. Salamat o Diyos at patuloy na pagpalain ng bawat isa, alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so bago tayo lubusang magtapos muli, sa mga enrollees ng Bible Institute Season 4, pag hindi pa rin po kayo naka-receive ng invitation sa inyong Gmail account, kayo na mismo ang mag-coordinate sa ating personal ministry leader ng Pasig, Brother Ronnie Pedarios. Kasi ginagawa naman ng grupong ito ni Brother Ronnie, kasama Sister Lesel at si Brother Bon, ang lahat ng paraan nila para mapaabutan po kayo kasi napakarami ho talaga nating enrollees. At kami po ay natutuwa dahil marami po kayo. Pero yun nga, dahil first time na magamit natin itong online sa atin pong pagtuturo, so kung hindi ho kayo mapaabutan, huwag lamang ho basta tayong naghihintay lang. Tayo din mismo ay mag-reach out para, kasi ngayon na ho, nagsimula yung Bible Institute, naka-upload na ho yung unang lecture na pwede lang makapanood yung ating mga enrollees. At yun po naging subject o topic ko doon, apologetics. So mag-reach out na ho kayo sa Pasig Seventh-day Adventist Church, Brother Ronnie Pedarios, ang personal ministry leader. Mag-reach out po kayo sa kanya kasi ipinasa ko na po sa kanya lahat ng mga dapat gawin, pati yung registration form, wala na ho sa akin, kaya sa kanya na ho kayo dumirekta. Okay? Yan po yung ating announcement at salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bumubuo ng Reasons of Faith Media Ministry. Sa aking nakaagapay, Princess Aliyah Sarmiento bilang aking technical, kasama ng aking may bahay, Maiden Sarmiento na nagbahagi ng ating mga video. Kasama po lahat kayo na nag-share ng ating mga video. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.